Welcome to my channel. Ang i-discuss ko po ngayon sa ating vlog ay um, isang gabi to natanggap ko to. Yung message na to. Um, Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis ako. Pero in the end, natawa na lang ako. Okay. May isang client na naghahanap ng MC, host. Okay. A wedding of 150 packs. Mag-host lang daw. Nakalagay nga doon, host only. Okay. So, wala na siya ibang task. Talagang host lang. Siyempre, pag host po, alam niyo naman po yun, we will provide the program. Okay? Kailangan malaman natin yung what, when, work time. Okay? Kasi kailangan yung program po natin, may oras yan. Okay? Tapos, kailangan malaman din po natin ilang packs. So, alam mo kung gaano karami ang tatayuan mo for MCing. Okay? May nilagay po siyang mga requirements. Ang mga requirements po doon, okay, number 1, magaling mag-English. Number 2, may experience. Okay, number 3, hindi nalilate. Number 4, hindi na kailangan turuan, alam niya na yung dapat niyang gawin. Okay, number 5, inulit na naman po niya, kailangan, kasi yung bisita daw niya ay, paano ba yon? Medyo matataas na tao, so kailangan hindi magtatagalog. And then, kung may experience, mas malaki yung experiences na hinahanap niya. So, in short, near to perfect yung hinahanap niya. But anyway, naisip ko naman, okay lang kasi medyo mahaba na rin yung experience natin. Hindi naman po sa pagyayabang, iba't ibang klase na po ng wedding ang nahawakan natin. Nag-provincial na rin po, nag-Metro Manila. Okay, so, sinagot ko po siya. Sabi ko, ano pong date, available po kami. Nung sumagot siya, available po kami on that date. Okay, tinanong ko rin po yung kung gaano karaming tao, tinanong ko po kung saan. So, para alam niyo po, lahat ng what, when, where, time, and number of packs, kailangan, importante rin po kasi yon. And then, I can provide the program, sinabi ko po, kasi yun yung isa sa criteria din nila. Okay. And then, nung nagtanong na ako sa kanya, okay, kung ito po ay gagawin sa Antipolo, sabi kong ganon, okay, may I know the rate po, sabi kong ganon sa kanya. Kasi, kami po ay may particular rate, depende po sa layo at sa dami ng tao. Okay, pag MC ka kasi ganon yon, may classification yon. Okay, so, nalaman ko na it's Antipolo. If I'm living in Quezon City, pupunta ako na Antipolo, sabihin na natin magagas pa rin ako ng more or less 1K. Okay? And then, nalaman ko na rin po kung saan, syempre, at oras. So, kumbaga you have all the details. So, ang tinatanong ko na sa kanya is, how much po ang kanyang, kasi hindi niya po ako tinanong kung how much po ang pag-MC. So, I asked him, sabi ko, magkano po ang budget po ninyo? Okay. Ang sabi niya po sa akin ay 2K. Medyo na-stop po ako and then I tried to ask him also, baka naman nagkamali lang. Sabi niya is 2K. Okay. Medyo hesitant na po ako after. Okay, yung 2K po ba, tinanong ko siya, ang 2K po ba is final na po yun? Yun lang po yung pinaka-budget ninyo, tama po ba? Okay, and he answered yes. So, ang sinabihan ko na lang po siya na ang rate po ng aming pag-MC or MC host ay ganitong amount. Okay. Actually, if we're from Quezon City at dito rin naman po ang aming event, we can have it 3-5 and then paglalabas na po ng Quezon City, yun po yung nag-a-add-on na po kami kasi po meron naman po kaming gastusin din. Siyempre, pagkain, gas kung gaano kalayo yon, etc. Kung provincial yon, may toll fee pa yon. Okay. So, in short, medyo na ano siya, na medyo parang hindi ko alam kung na-upset ba siya sa sinabi ko. Kasi sinabi ko po sa kanya na ito po yung rate namin. So, parang siya naman yung natigilan. Okay. Pero, come to think of it, kung MC ka, kailangan mo ng professional host. Kasi ang hinahanap niya po is professional host. Okay, hindi naman po ang binabayaran niyo dyan, yung pamasahe lang niya. You will pay also sa talent niya and experience niya. Sana naiisip din po nila yon kasi it's difficult na
sasabak tayo doon nung wala tayong alam. Syempre po may alam tayo. Kasama na rin po yung talent doon, experiences, malaking tulong po yun para maging matagumpay ang isang event. At kahit gaano kaganda po at gaano kamahal na gastos ng mga tao, pero kung ang MC ay hindi magaling, wala rin po. Wala rin po kayong makikitang success sa event na yon. Okay, mag-i-example po ako sa inyo. May wedding po kami sa Fernwood Garden, which is favorite ko yung lugar. Okay, sinabi ko lang po yan. But it's not about Fernwood. Okay. Okay, may wedding po ako sa Fernwood. The other side, kasi ang kinuha po namin is B. Okay, sila po kinuha nila is A. Kung nakarating na kayo sa Fernwood, yun po yung venue part. Kung saan kayo, kung saan yung venue nyo. Okay. And then, the other venue, which is, kami po pala yung A, sila yung B. The other venue is B. Ang nagastos po nila is more than 1 million. Okay? Foreigner po yung napangasawa ng Filipina. Kami rin po, Spanish po yung napangasawa nung amin pong kliyente. And then, sa side naman po namin, nakagastos po kami ng 350 only. All in all na po yun. Sa kabila naman po, nakagastos sila ng more than 1M. And then the groom approached me. The groom po sa kabilang wedding, hindi po yung groom namin kasi we're done na. Tapos na po kami. Okay, in-approach ako nung groom dun sa kabilang side. Siyempre, English tayo kasi foreigner din siya. Okay, he approached me. Tapos sinabi niya na, ang ganda po ng wedding niyo. Sa English po ito. Sabi niya, such a nice wedding. Sabi niya gano'n. It's solemn. Sabi niya pa nga po, it's so perfect. I like it. Sabi niya, it's very solemn. May harmony lahat. Everyone is cooperating, ano pa ba, at saka masaya yung wedding. Tapos nagulat ako, bakit po niya yun nakita? Kasi di ba nasa kabila po siya, kami nasa kabila. Okay, ahead of time na una silang natapos. And then, he watched us. So, nagulat ako kasi, andun lang siya sa may kabilang, parang yung may arco na door, tapos nakatingin lang siya doon. Watching lang siya. Actually, hindi na po siya nakasuit. Parang naka-long sleeves na lang siya. Inalis niya na yung coat niya. No? Tapos, he's watching. Pero hindi ko po siya napansin kasi nag-MC po ako. So, one of my staff told me na kanina pa po siya dyan, ma'am, nanonood. Tapos sabi kong ganun. Tapos, na-curious siya, how much is the wedding? Yun daw aming wedding. And then, sinabi ko po sa kanya na 350, sabi ko more or less, sabi niya. Tapos parang na-shock siya or parang wow, sabi niya gano'n. My wedding is 1 point something yung sinabi niya. And yet, sabi niya, mas maayos kayo, mas organized. Ang dami niya pang sinabi. Tapos, hindi na po ako naka-imik kasi parang I don't know how to answer kasi po syempre nandun din naman po yung mga coordinators niya sa kabilang side. So, hindi naman po tayo pwedeng mag-comment. Nag-thank you lang tayo sa kanya. But anyways, minsan na nagiging success ng event, hindi minsan palagi pala. Talagang nasa MC din. May mga MC na sobrang bright, alam mo yun, kaya niya i-handle yung 100 packs, 150, kayang-kaya niya yon. May MC naman na sobrang madaldal, okay naman yun, basta kailangan, di po ba? Basta kailangan to entertain people. Meron naman pong MC na naka-program lahat ng ginagawa niya. Pwede rin po yun. Kaya lang, iwas lang masyado sa tingin ng tingin sa papel or tingin ng tingin dun sa kailangan mong gawin kasi lahat, pinrogram mo na. Lahat sinulat mo na yung sasabihin mo and everything. But to top it all, ang sinasabi ko lang po, don't rate lowest rate, don't rate masyadong bababa ang isang MC kasi mahirap din po yung trabaho namin. Alam niyo po ba ang number 1 na trabaho ng isang MC? Kailangan na hindi aalis ang mga tao hanggat hindi tapos yung wedding. Yan po ang isang target namin. Pangalawa, yung pangalawa na lang yung flow ng program na kailangan magawa mo siya lahat. And then,
dapat lahat ng eyes ng mga bisita, lahat nung, alam nyo ba, even yung ano nila, yung galaw nila, mga gusto nilang bagay, dapat ma-attract mo sila eh. Alam niyo yun, ganun kahirap siya. So, with a 2K budget, I don't think, fair naman sa amin yun. It's just gas, or kung nagko-commute ka, it's just a gas, fuel, or pamasahe ng tao. Paano naman yung talent niya? Paano naman yung experiences niya? Paano naman yung pagod niya handling 100 packs people and above or more, 'di ba? So, I don't know, even the program, kung hindi kayo madalas ikasal or wala masyadong kinakasal sa pamilya nyo, you don't know the program. And the MC can give that. Kapag nakakuha kayo ng MC na walang program, at hindi niya alam ang program, hindi niya alam yung gagawin niya, okay, hindi ko alam kung anong klaseng MC siya. Kasi that's part of dapat na may alam niya dahil MC siya. Okay, so, yun, na-share ko lang sa inyo kasi parang na-shock naman ako na wow, ang laki ng expectation mo, and yet, in reality, ito lang kababa ang tingin mo sa amin pagdating sa pera. Sana yung pantayan mo din yung expectation mo dun sa halaga na kailangan mo. Napansin ko na nga lang ngayon na after pandemic or pandemic time, sobrang baba ng mga rates. Sobrang baba na ng mga rates. Sobra pa sa mababa. Pero we will not go into it. Alam namin yung halaga ng trabaho namin. Alam namin kung paano nyo kami binabayaran at paano namin i-execute lahat ng mga dapat namin gawin. Kasi we are paid at malaki ang expectations nyo po sa amin. So, I hope medyo nakaka-frustrate lang na sobrang baba na ng tingin nila sa trabaho namin, which is napakalaki na responsibility with that kind of amount. Sana hindi naman ganon. Respect us, allow us to grow more. Yung wedding nyo, experience rin sa amin yun. So, please allow us. Papakita namin din, not our talent alone, kundi yung paano namin kayo pinakitunguhan at paano namin minamahal yung mga kliyente. Okay? So, kung may comment po kayo, please comment down below. Lahat naman po yan, nasasagot po namin. Every Friday, every Saturday, nag-open po ako to answer all comments. Please share and like. Please do subscribe. Sabi nga nila, wag naman po laging nag-i-skip ng mga ads. Kasi ito po ang nagsusweldo rin sa amin. Maraming salamat.